Tuwing may malaking sakuna, pupunta yung AmeriCares, nagdadala siya ng mga gamot na mga donated ng iba-ibang mga ah, companies na sumusuporta sa humanitarian work ng AmeriCares. May makakasama po tayo live dito po sa studio, ang director po o ang country director po ng AmeriCares Philippines, walang iba kundi si Director Paul Gwen Pagaran. Sir, magandang umaga. Welcome po dito sa programa ng SMNI, Pulso ng Bayan. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga, maayong buntag sa tanan. Opo, Bisaya pala to si Director. Alright, mga Bisaya po di Director. But well, anyways, napapanood po tayo live sa social media at maging sa mga cable channel po natin sa buong Pilipinas at social media. At marinig po tayo ng marami po mga kababayan natin, lalo na mga OFWs po. Well, una po sa lahat, ano ho ba itong AmeriCares Philippines? Itong AmeriCares Philippines ay isang non-profit organization which aims to improve health and save lives. Ano ba yung mission? Ano ba itong vision ng AmeriCares Philippines, lalo na po dito sa Pilipinas? Ang ating vision is pathways to health and opportunity for all. So kasi we believe, number one, that health is essential. So importante talaga ang health. Hindi tayo makapagtrabaho kung hindi tayo healthy, hindi tayo punta sa school kung hindi tayo healthy. So yan ang pinaka-primary aim ng AmeriCares, to improve health and save lives. At ang ating mission is to help people and communities access health in times of disaster and everyday. Opo. Ang AmeriCares ho ba ay kailan ho ba ito naitatag at saan po ito unang naitatag po? So ang AmeriCares ay nag-umpisa noong 1975 nung nagkaroon ng Vietnam War. So ang ating founder na si Bob Macaulay ay isang philanthropist. So siya ay nahabag o naawa doon sa mga bata na caught in the crossfire sa giyera sa Vietnam. At meron tayong mga abandoned at saka orphan children na kailangang iligtas at dinala ng ating founder yung mga batang yon sa Amerika para magkaroon ng bagong buhay. So 1975, mula nung Vietnam War, lumaki na ang AmeriCares, no? Nagkaroon na ng mga iba-ibang mga programa. Pero nag-umpisa siya doon sa pamimigay ng gamot. So tuwing may malaking sakuna, pupunta yung AmeriCares, nagdadala siya ng mga gamot na mga donated ng iba-ibang mga companies na sumusuporta sa humanitarian work ng AmeriCares. Abaga na sa Amerika po ito, nagsimula pala una itong AmeriCares, Director, ano? Yeah, specifically doon sa Connecticut, United States of America. So yun yung home state ng AmeriCares. No? At ang founder niya ay doon din nakatira doon sa home state na Connecticut. Kailan lang ho itong AmeriCares na itatag din po dito sa Pilipinas? Nag-branch out po mula sa Amerika? Actually, after ng People Power Revolution, kasi kailangan natin ng maraming gamot, nagpadala siya ng isang plane load ng mga medicines. So nag-umpisa siya talaga noong 1986, nung after the People Power Revolution. So nabigay sila dito ng mga gamot sa iba-ibang health facilities, mga hospitals. No? Kasi nung panahon na yun, kailangan talaga natin ang mga suporta mula sa ibang bansa. At dito naman sa ating more expansive program, nag-umpisa siya noong pagkatapos ng Super Typhoon Haiyan or Yolanda. So, malaking programa ang ginawa natin after ng Super Typhoon. Opo. So nababanggit po ninyo na madalas po yung AmeriCares Philippines ay tumutulong lalo na tuwing may mga kalamidad sa ating mga kababayan. At yung mga tulong na ibinibigay po ninyo ay mga gamot lang ba? Ano pa po yung mga programa po ninyo na naitutulong bukod po sa pamimigay ng mga gamot at syempre tumutulong din po sa pangangalaga sa kalusugan ng ating mga kababayan? Nung Super Typhoon Yolanda, so nagkaroon tayo ng mga recovery program. So,
nag-repair tayo at nag-rehabilitate ng mga nasirang mga health facilities, no? Kabilang na dyan yung mga health centers, mga birthing centers, mga hospitals, no? At meron tayong nagawang more than 80 health facilities dyan sa Region 6, Region 7 at saka Region 8. Pero sa ngayon, nakatuon tayo doon sa tatlong aspeto. Yung water, sanitation, and hygiene, mental health and psychosocial support, at yung pangatlo ay yung emergency medical team. So yan po ang mga programa ng Americares tuwing may mga sakuna. Opo. At sa ngayon ba, gaano na ho karami yung mga branches po ninyo? Ang mga opisina, kumbaga, kung saan, syempre, dito po sa ating bansa, Direktor? So meron tayong tatlong opisina ngayon. So meron tayong sa Cebu, meron tayo sa Isabela, at syempre dito sa Manila, at meron din tayong isang warehouse dyan sa Las Piñas. Opo, opo. Direktor, nakikita ko ngayon may mga dala po kayong mga toolkits, ano? At po pwede ho ba ninyong maipaliwanag sa amin kung ano-ano itong mga ano bang purpose po nito para po sa ating mga kababayan, kaalaman po sa ating mga kababayan? So yung ating Climate Resilience Toolkit ay na-launch natin. So ito yung isa sa mga laman ng ating Climate Resilience Toolkit. So ito ay para sa heat or extreme heat. So alam natin na tuwing summer, napakainit. So ang laman nito ay mga guidance, no, para sa ating mga health professionals, sa mga doctors, sa mga nurses, at mga community health workers kung papaano natin iwasan yung mga sakit na maaring dulot ng extreme heat, kagaya ng mga heat stroke, no? At iba pa, no? So naglalaman ito ng mga kaalaman, no, para sa mga healthcare providers, para sa mga healthcare administrators, para sa mga pasyente, at para sa mga community. Nagsimula na bang distribution yan ngayon? So, kala-launch lang natin ito Okay. noong July 22, no? This year. So, katatapos lang natin ng launch. So, ito rin ay makikita doon sa ating website na pinakita, no? Kanina. Ito ay ang www.americares.org. So, makikita nila yung toolkit at kung i-scroll down nila doon, may mga online resources tayo, no, lalo na sa, for example, sa baha. So, makikita natin doon kung ano yung mga sakit na maaring idulot ng baha, paano siya maiwasan, ano yung mga management ng mga sakit na yon, at ano yung mga payo natin sa mga pasyente at sa mga komunidad para maiwasan nila yung mga sakit na yun. Kumbaga, So, may mga tips tayo. Yun. So, kagaya nito, meron tayong Parang comic style, ano? comic style. So, meron tayong community tips. So, ito para sa bagyo at baha. At pwedeng pamigay ito sa mga bayan-bayan na naapektuhan ng baha, no? Sa mga kababayan natin. Libre po yan. Libre. So, alam nila kung anong gagawin nila, no? For example, sinasabi dito na sa isa comics natin na Sa tuwing may gumamit kalamidad. ng bota, no? Or rain boots, no? Bago lumusong sa baha para maiwasan natin yung sakit na leptospirosis, no? So meron din tayong mga para sa pasyente naman, no? Patient tips, no? So doon sa mga nababaha na pasyente, so meron mga tips dito, no? Kasi dapat bago magbagyo o bago magbaha, meron na tayong sapat na gamot, no? So kasi minsan nababaha ang health center o yung nababaha yung mga daanan papunta sa health center. So dapat mag-stock tayo ng gamot, magpa-reseta na tayo sa mga doktor natin bago pa lang magbagyo, no? Para hindi tayo mamroblema kapag nagkaroon na ng mga floods. Ayan po. At ilang bang target po ninyo na mabigyan po nitong mga kagamitan po na ibinibigay po ninyo sa ating mga kababayan? So meron tayong pilot sites ngayon ng mga health centers, no? Kasi ang project na to ay
pinamagatang Climate Resilience Toolkit for Health Centers no, in the Philippines. So, pumili tayo ng 10 health center sa Luzon, Visayas at Mindanao na gagamit nitong toolkit no, para magamit nila sa pag-prepare at pag-response sa mga disasters and calamities no, na haharapin nila. At dadagdagan pa natin mula doon sa pilot health center. So, papakalat talaga to sa buong Pilipinas sa susunod na mga buwan at taon. Opo. At sa ngayon ba, Direktor, ilan o gaano na ba karami kung may datos po kayo na natulungan po ng AmeriCares, lalo na tuwing may mga kalamidad po? So, This lang muna. yeah, napakarami ng ating mga natulungan. No? So, for example, last year sa ating Super Typhoon multiple operations, so meron tayong mga na-reach out na mga families. So, more than 1,300 families ang na-reach out natin, nabigyan natin ng mga hygiene kit at saka hygiene promotion and hygiene education. No? Kasama na rin yung pamimigay natin ng mga water. No? So, meron tayong nabigyan na about 1,000 families no, sa multiple typhoon operation na yon for mga water containers or water kits. At syempre, meron tayong mga water filtration system na dineploy. No? So, napakaraming mga pamilya ang nag-benefit. No? So, in fact, doon sa ating isang emergency water kiosk no, sa Kalumpit, isang buwan siya na deploy no, para mas marami ang nakakuha ng malinis na inuming tubig. So, yan din ay ginawa natin ngayon. So, kahapon, kagagaling lang natin sa Alaminos, Pangasinan. So, nag-deploy na naman tayo ng ating emergency water filtration system. No? So, kahapon may nabigyan tayo about 100 families no, sa isang barangay doon sa Alaminos City. No? At isang barangay sa Barangay San Vicente, nagbigay din tayo ng mga hygiene kits. So, 200 families naman ang bigyan natin ng assistance doon. At tuloy-tuloy naman yung ating tulong doon sa Pangasinan. Opo. At huli na lang, bago ko ipasa kay partner Admar, Direktor, sino-sino ho ba yung mga katuwang po ninyo sa pagsasakatuparan po nitong mga programa po ninyo para po sa ating mga kababayan? Siyempre, isang katuwang natin yung Department of Health. So, dito sa pagbuo ng toolkit, so may mga eksperto na kasama natin sa ating mga steering committee at technical working groups na nanggagaling sa Department of Health. So particularly sa ating Health Emergency Management Bureau at sa ating Health and Climate Change Office ng Department of Health. Siyempre yung ating mga regional offices at ating mga local government units no, na involved sa ating mga programa. So for example, kahapon, ang kapartner natin yung ating City Disaster Risk Reduction Management Office ng Alaminos City at yung City Government ng Alaminos. So, meron din tayong mga professional organizations. So, kasama rin sa pagbuo ng toolkit yung ating Philippine Medical Association, yung ating National Association of Public Health Nurses, yung ating APALGO, yung Association of Public Administrators in Local Government Units, at siyempre, yung ating mga eksperto mula sa iba-ibang universities like University of the Philippines, Los Baños at University of the Philippines, Manila, at Cavite State University at yung ating Mapua School of Medicine and Health Sciences. So, ilan lang yun.